Pray muna tayo. Salamat, Panginoon, sa aming praise and worship, sa aming pananalangin, sa aming pagpunta dito, sa kalakasan, Panginoon, na binigay niyo, Panginoon, sa amin. And I pray, Panginoon, na katulad ng lagi kong panalangin, bago pa man, Panginoon, idako yung aking mga paa dito sa pulpito, ikaw ay nag-aabang na. At ganoon din, Panginoon, ngayon ang aking dalangin, Lord, bago pa man pumunta, Panginoon, ang bawat isang naririto, inaalbangan mo na yung kanilang mga puso, Panginoon, upang kausapin. So sa umaga ito, Panginoon, ikaw ang mangusap, gamitin mo lamang po ang inyong lingkod bilang inyong mikropono, takapagdala ng inyong mensahe, Panginoon. Isang mensahero lamang po ako, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang magbigay ng mga rhema words sa bawat isang narito, at ang focus namin ay kunin mo lahat ng attentions namin po. Kunin mo, Panginoon, at maging yung aming mga kabigatan, problema. Hayaan mo, Panginoon, na isuko muna namin, Panginoon, sa iyong paanan, kalimutan, Panginoon, at ibigay, Panginoon, ang buong atensyon sa iyo lamang, Panginoon, sa iyong word. Ito ang aming dalangin na may pasalamat in Jesus' name. Amen and amen. Yan. Yung mga phrases na ganito, eat my flesh and drink my blood, ay ano yung, ang nais ko ay pakiramdaman nyo kagad kung ano yung dating sa inyo. Kasi sa title pa lang, may mensahe na nagsisimula ng kumausap ang banal na spirito sa atin ng kanyang mensahe na personal sa inyo. Sa bawat individual, nangungusap ang Diyos. Hindi ito basta-basta na sa isang sermon. Ito ay corporate. Siyempre may corporate pangungusap ang Diyos sa atin. Pero higit sa lahat, habulin natin, i-chase natin sa mga oras na to. Nandito na rin lang, di ba? Nagpunta na rin lang para hindi masayang at maagaw, manakaw ng kaaway yung oras na binigay sa atin. Focus natin. Ang sabi kanina sa reminder ni Ira, no? I-personalize yung message sa pakikinig. To listen is to love. Sabi kanina. So, wag na muna yon. Self-love na muna. Wag mong hayaan na manakaw ng kaaway yung pagkaing spiritual na dapat na isusubo natin ngayon. So, lahat ng problema, lahat ng nararamdaman natin, isuko natin sa Panginoon. Diba? Isuko natin. Sino ba may kasakitan? Si Maris nagpatawa ba? Lagi mong inaagaw ang atensyon mula sa akin. Yan. Eat my flesh, drink my blood. Those phrases, usually ginagamit ng mga tawag dito, ng mga preachers to get your attention. To, para yung curiosity nyo ay gisingin. Para hindi tayo antukin. Kumbaga, magiging curious ka. Wag lang tayo sa chismox, curious, di ba? Ano nyo ba yung, naalala nyo yung pakiramdam kapag mayroong nagbabalita sa inyo pero ang tunog, chismis. Eager kang marinig. Ganon din yung mga catchy phrases na ginagamit ng mga preachers. It takes yung, yung curiosity para, bigyan ng oras yung, anong next. Kumbaga, hinihintay mong masagot yung katanungan sa puso mo because of that catchy phrase. So, yun. Pero kinakailangan, nangungusap naman ako doon sa mga preachers, sa mga pastor natin dito. When you do catchy phrase, make sure na wag mong hayaan na hanggang mag-uwian na, hindi mo pa nailalanding yung catchy phrase na sinabi mo. It could be in the middle of your preaching na may sinabi ka na controversial. Wag mong hayaan kasi uuwi yung mga tao na parang naghain ng adobo. Pero walang toyo. Suka lang. Asan yung toyo? Di ba? Pauwi na ako, wala pa. Hindi ko pa nalalasahan. Di ba?
So ganun yung ang interpretasyon ko kapag yung kinukulang ba? Kinukulang. So, kaya minsan, kapag pasensya kayo, mga preachers, pastors, no? Kapag hinahabol ko minsan yung preaching nyo, kasi ayokong umuwi yung mga nakarinig na uuwi sila ng hindi nasasagot yung tanong. Medyo malamig. Marami tayo pero special talaga yung lamig dito sa harap. So, eat my flesh, drink my blood. Alam nyo kung sino nagsabi nito. Sino nagsabi nito? Parang mga hindi kayo sigurado. No? Sigurado tayo dito sa sagot. Lakas-lakasan nyo naman. Tayo lang naman. Di ba? Si John? Kasi nasa John. Di ba? Matatagpuan natin ito. Buksan yung ating mga Bible. Sa John. Chapter 6. Verse, actually 22. Haba nito. To 71. Pero bibilisan natin. John chapter 6 verse 22 to 71. Kung sinusundan niyo yung 1-year Bible reading, dapat lampas na kayo dito. Amen? Amen, Pastor Rodel. Ako lang pala nagbabasa nung sinesend ko, no? Yeah. Where are my Bible? History. Matthew John. Ito, pwede na, sige dito. Actually, matatagpuan natin yung eat my flesh and drink my blood sa 50 something. Pero, sisimulan natin dito. So, ang gagawin kong style ng pagpipreach ngayon is, yung tuloy-tuloy lang. So, buksan niyo yung mga Bible niyo or focus na lang kayo dito. So, 6:22. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there and that Jesus had not entered with his disciples. Titigil na muna ako dyan. Lulukso tayo dito sa 26. Very truly, I tell you, sa 25 muna. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? So, hinahanap nila si Jesus. Jesus answered, very truly, I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. So, bago naganap ang mga bagay na to, ganito yung sa buong chapter 6, kayo na lang magbasa pag uwi sa bahay. So, nasa kabilang panig sila ng, bawa, ito yung Capernaum, tapos may lake, nasa kabila sila ng lake. So, during the time, sabi ng Panginoon, pakainin natin yung mga tao. Sabi ng mga disciples niya, isang taong wage, isang taong sweldo, para makabili ng tinapay, para lang makasubo ng isang subo, ang bawat isa. So, kulang. 1 taon pa lang, kulang na. So, meron ngayon nagsabi, meron ditong 5 loaves of bread, tsaka several fish. So, from there, napakain yung 5,000. At ang binibilang lang doon, mga kalalakihan. So, higit sa 5,000 yun, dahil imposible naman na walang kababaihan, walang mga kabataan yung sumusunod kay Jesus Christ kasi rockstar si Jesus Christ during that time kasi nagpapagaling siya eh. Kung may sakit ka, sure ball. Biro niyo yung babaeng may tagas ng for 12 years? Ang ano lang niya, ang nais lang niyang gawin para makapunta dun sa rally ni Jesus Christ. Makalapit-lapit ako, mahipo ko yung laylayan ng damit niya. Gagaling na ako. So pananampalataya yon, hindi magical yung dress yung damit ni Jesus Christ. So yung pananampalataya yung nagpagaling doon. So, eto naman ngayon, pinadami niya yung pagkain para magkasya. After that, 12 baskets full of bread yung naiwan. Ang sabi niya, pick up the leftover, wag daw magsayang. So, anong tinuturo na sa atin ito pag nabasa nyo? Nabasa natin?
nating sayangin yung pagkain, yung mga blessing. Wag ubusin natin or kukuha lang tayo ng kaya niyong ubusin. Pagka sobra-sobra, balik natin dun sa hanggat hindi pa. So makikita natin na maski maliliit na bagay, hindi parang yung preaching ni Kuya Randy, yung ulo ng axe na nalaglag sa tubig. Tawag doon mga trivial things lang. So, importante sa Panginoon yung mga trivial, yung mga liliit na bagay, yung parang walang kakwenta-kwenta sa buhay natin. Ibig sabihin ng trivial yung mga bagay na pwede tayong mabuhay maski wala yun. Ganun yung ibig sabihin nun sa atin. So, may mga trivial na bagay na parang baliwala sa atin, pero sa Diyos natin, importante yun. So, pagpahalagahan natin. So, bakit daw? Bakit niyo ako hinahanap? Sabi ng Panginoon, hindi dahil sa miracles na ginawa ko, hindi sa mga signs, hindi dahil sa akin, kasi nabusog kayo, sabi niya. Because you had your fill, kaya niyo ako hinahanap. So, kaya nila hinahanap, ganito nga pala ang istorya. Kasi ang Panginoon, umalis yung mga disciples, sumakay ng bangka, nakita ng mga tao, umalis. Pero naiwan si Jesus. Naiwan sa kabilang pupunta dito sa Capernaum. Kaya ako sinasabing dito kasi yung pag-uusapan natin sa lugar ng Capernaum. So nasa kabila pa, nauna na yung mga disciples, hindi kasama si Jesus. So alam nung let's say 5,000 yun, alam nyo, nakita, ay hindi kasama si Jesus. Andito, kasama natin. So syempre matutulog sila. Pagbalik nila, hinahanap na sila si Jesus kasi wala nang ibang bangka, yun lang. Nung hinahanap nila, wala. Ang ginawa pala ni Jesus, naglakad sa tubig. Hinabol yung mga kasama niya. So nagtataka sila, paano nawala yun? Hindi. Kaya nga yung tanong nila, when did you get here? Kasi hindi ka nakita namin, hindi ka naman sumakay sa barko. Kasi nandito ka na. So nung nabalitaan nila na nasa Capernaum, puntahan sila doon. Puntahan sila. Pero ang reason lang nila is for material gain. Hindi ang Diyos ang hinahanap nila, hindi yung kapangyarihan ng Diyos, hindi yung mga miracles, kundi yung mabusog. So yung personal na pangangailangan ang pinunta nila. Minsan, ganun din tayo sa church. Pagkatapos nating makilala ang Panginoon, alam na natin yung ginawa niya. Anong ginawa niya? Binagbayaran yung ating mga kasalanan sa krus. Anong challenge ng Panginoon sa atin? Deny thyself, take up your cross, at sumunod sa akin. Yun ang next chapter ng buhay ng mga Kristiyano. Kung gusto niyo ng relasyon sa Panginoon, ito yung kasunod ng relasyon. Hindi tayo titigil na nalaman natin na I'm saved. So okay na yun. Hindi. Patutunayan pa rin natin. Hindi lang sa ating sarili. Bakit kaya hindi tayo kinuha agad ng Panginoon kung ligtas na tayo? Inaccept natin siya as our personal Lord and Savior. Bakit kinakailangan hayaan pa tayong mabuhay dito sa lupa? Na magkaroon pa ng chance na malose natin yung salvation natin pala. Diba? If you believe that you can lose your salvation, bakit kinakailangan tayong hayaan ng Panginoon? Kasi gagamitin ka niya as proof nung relationship mo at saka tawagin yung mga nais pa niyang tawagin na isama sa kanyang kingdom, sa kanyang family. So meron tayong role. At ang tanging paraan doon, eto yun. Habang ginagawa natin yun, ginagamit tayo ng Panginoon. Habang ginagawa natin to, ginagamit tayo ng Panginoon. Hindi lang personal to, hindi lang itong verse sa Mark ay parang utos lang na applicable lang sa ating mga sarili. Ang purpose ng Panginoon yan is that they may see your good works and glorify God. Remember that. Hindi niya yung pinapurpose lang na mag-glorify siya. Without you, something else or someone else will glorify God. So it is a privilege na kasama ka sa ginagamit ng Panginoon. Kasi nagbibigay ka ng glory sa Kanya. Ngayon pa lang. Diba? Nasisimulan mo na habang inaayos ng Panginoon yung mga buhay-buhay natin. So ito ngayon yun, makikita natin yung ating mga sarili minsan sa mga Hudyo. So, yung sa verse na tayo ng isa-isay natin.
Sabi ng Panginoon sa 27, do not work for food that spoils, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. Naintindihan naman natin, no? Pag sinabing Son of Man, ito ay si Jesus Christ. For on Him, God the Father has placed His seal of approval. So, ang pinag-uusapan natin dito ay pagkain. At ang pagkain ay nourishment ng ating katawan. Yung it represents the whole yung necessity to live. Hindi yung food represents the whole necessity para sa buhay, sa life. Sino dito yung hindi kumakain pero buhay? Wala, di ba? Siguro for 7 days, hindi ka kakain, hindi ka pang mamamatay. Basta umiinom ka lang. So, fasting yun. Pero pag hindi mo tinigilan yung fasting, eventually mamamatay ka without nourishment. So, it is vital for our lives. Mabubuhay ka lang kung kakain ka. So, ganun ka-importante yung pagkain, di ba? So, yan yung pinag-uusapan dito, yung food, yung bread na pinakain niya dun sa kabilang part ng lake. So, dahil hinahanap siya, dahil sa pagkain, yun ang reason, okay? Na-establish na natin. Dahil hinahanap siya dahil sa pagkain, sinabi niya ngayon to, huwag niyong pagtrabahuan, huwag niyong kumbaga, bigyan masyadong importansya yung pagkain na nabubulok. Ang nais niyo dapat ay yung i-workout, ay yung pagkain hindi nabubulok, ang sabi dito, endures to eternal life. Then they ask him, tingnan niyo yung tanong nila sa 28. Ito rin ang kind of mentality ng lahat ng tao. Walang exemption. Ito ang mentality natin. Tingnan nyo. Then they ask him, ulit ang tanong, ang sabi ng Panginoon, do not work for food that spoils. Work for food that lasts for eternity. Okay? Pero yung food, hindi na nabubulok at hindi na uubos for eternity. Walang hanggang pagkain. Dapat dito pa lang magtanong na sila, meron nun? Di ba? Dapat nagkaroon ka na ng, kumbaga napupukaw na yung curiosity mo dahil wala pa akong nakitang pagkain na hindi nabubulok. At available anytime you want. Walang ganun. Merong isa. Yung manna, nakalagay sa Bible, yung bread from heaven, umulan ng manna, ng bread. Ang utos ng Panginoon doon sa Old Testament, kukuha kayo enough lang for today, bukas meron ulit. So, kakainin niyo yung ngayon, kukunin niyo lang yung para sa ngayon, bukas meron naman, so mangunguha uli kayo. Yung ibang magulang, mauutak, dinadamihan nila. So, nung dinadamihan nila, kinabukasan may uod na. Pero, tingnan niyo ang ginagawa ng Panginoon para ma-relate natin yung ating pangangailangan sa kanyang provisions every day. Sabi niya, kasi ang Sabbath day nila is Sabado. Tayo ngayon, ginawa nating linggo. Okay? Kunwari linggo. So, Sabado. Ang utos ng Panginoon, sa Sabado, kukuha kayo 2 portions ng kayo kanyong kainin ngayon at saka bukas. Kasi bukas, Sabbath day, which is Sunday natin, dati Sabado, okay? Nililinaw ko lang. Yung kinuha nilang doble, kakain ka ng, siyempre, 2. Kinain mo yung isa, may para bukas. Yung para bukas, hindi nabubulok. Hindi nabubulok. Pero nung sinabi ng Panginoon, bawa Monday, nanguha ka, Monday, meron na namang mana, umulan na naman ng morning, bread. Dinalawa mo na naman. O yung ikalawa, bukas, bulok yun. So, anong significance no? Hindi ko na di-discuss. Bibigay ko sa inyo yun para pag-isipan nyo, bakit ganun ng Panginoon para i-research natin. So, sabi niya, do not work for food that spoils. So, ang sagot ng mga tao, what must we do to do the works God requires? Diba hanggang ngayon, tayong mga Kristiyano, alam na natin na hindi natin kayang pagbayaran yung ating mga kasalanan, pero pilit pa rin nating ini-equate yung ating kabutihan sa requirement ng Diyos para makapasok sa langit. What can I do
to gain, to enter heaven. Laging nandun pa rin yung isip natin. Nakita nyo, noon hanggang ngayon, iisa ang ano natin, mentality ng tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, paulit-ulit niyang nire-remind, ang gamit doon ay church. Bakit may church? To remind everyone na ang tanging source ng pagpasok natin sa kaluwalhatian ng Diyos, makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ay hindi yung mabubuting gawa natin. We cannot do anything to gain that. Kinakailangan lang nating ilagay yung pananampalataya natin doon sa nagbayad ng kasalanan natin. Doon sa nagbayad. So dito, ang sabi niya, work for food. So ba't sinabi ng Panginoon pang work for food? Hindi naman pala i-work. Diba? Because He knows that people wanted to work for it. Kaya, inuunahan niya na. Siya na ang nagbibigay ng tanong, ino-open niya na yung dialogue. Okay? Hindi pwedeng i-argue ng isa na, hindi, dapat meron tayong dapat gawin. Kasi sabi niya, may dapat gawin. Ang intindi din ng mga Hudyo, may dapat gawin. So, ino-open niya yung conversation para sabihin niya kung ano yung dapat lang nating gawin. May gagawin tayo, pero it doesn't involve work talaga. Okay? Ang work, ipuprove ng Panginoon, yung works na kinakailangan, siya ang gagawa. Mamaya makikita natin kung bakit sinabi niya na, eat my flesh. Tuloy tayo. Ito, 29. Sagot niya, the work of God is this. Nakita niyo, no? What God requires for us. Ang sagot niya, the work of God. So, hindi sa tao, the work of God is this, to believe in the one He has sent. So, in-involve na kagad ng Panginoon dito yung pananampalataya, to believe on the one whom He sent. Sino ang pinadala? Si Jesus Christ. Okay? Ang ang tema, ang idea ng mga Hudyo, pagkaing pisikal. Sinasabi niya na tungkol sa faith. But when it comes to faith, ito ay spiritual. Hindi mo mahawakan, hindi mo makikita. Hebrews 11:1. O mga Christians, ano ibig sabihin ng faith daw? Faith is is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. So kapag to see is to believe ka, hindi faith yun. Pag nakita mo na yung, halimbawa, naniniwala ba kayong kaya kong makashoot ng 10 free throw ng sunod-sunod? Yung iba maniniwala, meron akong faith sa'yo. So hindi mo na kinakailangan makita. Pero siyempre, to see is to believe, hindi ako maniniwala. Di ba? Hindi ka, balalang ka eh. Hindi ka mag-basketball eh. So, kinakailangan mong to see is to believe, papatunayan ko pa. Hindi yun pananampalataya. Once na nakita mo na, ano na yun? Learning na yun. Alam mo na eh. Di ba? So, iba yung pananampalataya. Sinasabi lang ng Panginoon dito is to believe on the one He sent. Manampalataya ka doon sa pinadala. So, ang Panginoon yung pinadala. So they ask Him, ito, makikita, ikumpara natin yung ating mga sarili dito sa mga Hudyo na to, okay? Because these are disciples, mga followers. Pag sinabing followers, these are also the same word as a disciple, tagasunod. Tagasunod ka ng isang tao, ng isang master who is Jesus Christ. Ang sabi niya dito, so they ask Him, what sign then will you give that we may see it and believe you? Tingnan mo, kinakailangan na agad ng pruweba. Ano yung sign? Hindi ba pinakain ko nga kayo sa 5 loaves of bread and 3 fish? Tapos ang dami-dami nyo? Isn't that enough sign? Pero ang gusto pa lang nila, pagkain lang. Ng mga Hudyo, di ba? Ang sabi pa nila, Our ancestors ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. So, ang sabi niya, yung mga ninuno namin kumain sa ito yung tinatawag kanina na manna, no? Ang sagot ng Panginoon, kasi china-challenge nila pa rin ang Panginoon na maglabas ka ng pagkain ngayon. Andito na kami. Kain na. Dito na kami. Kaso sabi ng Panginoon, hindi yun yung pagkain papakain ko sa inyo ngayon.
So makinig kayo, sabi niya. Very truly, I tell you, it is not Moses. So, mali pa yung intindi pala ng mga Hudyo noon. Ang akala nila si Moses ang nagbigay. Diba? Ang sabi ng Panginoon, very truly, I tell you, it is not Moses who given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. Yung Father God, hindi si Moses. Nagkakamali ko yun. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Yung true bread of heaven. Ito na. Sir, they said, always give us this bread. Palagi. So, nangangailangan sila. Kailangan constantly. Susuplayan sila ng pagkain. Sino rito nagugutom? Nakakaranas ng gutom? Gusto natin endless supply ng pagkain. Kaya tayo nag-iipon ng pera sa bangko para maski walang maulit yung COVID, may pera ka sa bangko, may panggastos ka. So yun yung naiisip ng tao. Natural na instinct nating lahat yun. Walang exemption. Ako nag-iipon, syempre for the future, di ba? Hindi rin naman sinabi ng Panginoon na yung kinita mo ngayon, lustayin mo agad bukas kasi may trabaho ka naman eh. Di ba? Hindi yun. Hindi yun yung point na sinasabi ng Panginoon dito. Hindi dapat tayong maging reckless. Jesus declared, I am. Ito na, sinabi niya. Dineclare niya na. Kaya ito, challenge sa mga nagsasabi na nakakarinig kayo na hindi naman sinabi ng Panginoon na siya ay Diyos. Ito na yung isa sa mga I am declarations. Diba? When he said, before Abraham was, I am. Kasi yung I am, it pertains to God the Father in the Old Testament, kay Jehovah. So ito, nung sinabi niya, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Hindi na mauuhaw, hindi na magugutom. Pero sa katunayan, sa physical na world, hindi totoo yun. Alam na kagad natin, di ba? We can differentiate right away that this is not something physical. Kung gagamitin mo lang yung logic, di ba? Kung gagamitan mo lang ng simpleng lohika. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe kasi gusto nila ng sign pa, ng miracles pa. Ano pa ang gagawin mo? Sige, para maniwala kami sa'yo. Sinasabi ko na nga sa inyo, maniwala kayo sa akin. Yung pananampalataya is not to see, is to believe. Okay? Kaya ko inuulit-ulit yan para lalo pa nating mas maintindihan. Kaso ang sabi, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Ang problema pala, kaya hindi maintindihan ng iba, is because you can only understand and come to Jesus Christ if God the Father is leading you. Kumbaga, di ba? Kapag kasi yung nag-ano siya, ikaw sa kaliwa, huwag ka dyan sa kanan, magkakasala ka dyan, o diretso, huwag titingin sa kanan, andiyan dyan yung sexy, huwag kang titingin dyan, kaliwa ulit, o diretso, tsaka kakumanan, lampas na yung maganda. Di ba? Hindi ka magkakasala. So, ganoon. Pag kanan mo, nandoon si Jesus. Panampalatayanan mo ako. Lagi kong reference kasi ng kasalanan yung kalalakihan eh. Mas ano tayo eh, mas prone tayo sa mga ganun eh. Mas madaling maintindihan, no? Pero hindi exempted yung mga girls, di ba? Kasi lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil lalaki ko, I can relate at mas credible at paniniwalaan niyo ako kung yung kasalanan ng lalaki, yung example ko. Kung babae ako at kasalanan ng lalaki, ay bias ako, di ba? Magiging bias. So, ganun lang yon. Hindi ibig sabihin na sa 100 kasalanan, 90 yung sa lalaki, 10 lang yung sa babae. Hindi naman ganun, di ba? Para magkaintindihan lang tayo. Baka sabihin nyo, di ba? For I have come down from heaven. So, kiniklaim niya na, galing siya sa langit. Not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Father nga. And this is the will of Him. Ito yung kagustuhan ang nasa puso ng nag-send sa akin. That I shall lose none of those He has given me, but raise them up at the last day. Ang will niya,
Ang mga tinawag at mga lead ng Father God kay Jesus Christ para manampalataya, ang sabi, that I cannot lose any of them. Walang malulus si Jesus Christ. Ang sabi sa isang part ng Bible, di ba? Ang nasa hand tayo ng Father God. No one can snatch you sa hand ng Father God. Pero ngayon, kiniklaim ni Jesus Christ that I shall not lose none of you, I. So makikita nyo ngayon, kumikilos dito yung idea ng Trinity. Hindi binanggit yung Trinity, pero makikita nyo na interchangeable yung ginagawa ng Father God, Son of God. Diba? At paano tayo hindi malulus? Nung umakyat sa langit ang Panginoon, ang sabi niya, I will send the Spirit to remind you lahat ng tinuro ko. So para hindi malus yung mga saints, okay? Para hindi lose yung mga saints, sinend niya yung Holy Spirit. So ang actions ngayon, for not losing the saints, tayong mga tumanggap kay Hesus Kristo yun, ay hindi lang actions. Ito ay action ng God. 3 in 1. So makikita natin na na-explain sa atin, naiintindihan natin, that we are serving a God that has in three persons. A God, ibig sabihin singular, a God who is 3 in 1. Kaya inaawit pa natin yon, di ba? Hindi kape, ha? 3 in 1 kape. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Alam niyo, every time na maririnig ko yung word na last day, nung ginawa niya ang sangkatauhan, bago niya ginawa, ang sabi niya sa Genesis, di ba? And there was light. He made the light. And there was day and night. Yun yung simula ng, ano yung simula nun? Simula ng time. Simula ng time. Before the creation, walang time. The Spirit of God is hovering over the emptiness, the darkness. So, nag-hover ang Spirit ng Diyos. Walang light nun, walang any material. Nasa kawalan. Hindi na nasa space, hindi space to. Kasi empty. Ang space, merong materials. So, hindi siya empty. Hindi siya something na exist even before God or kasabay ng God, yung space. Kaya nga space, di ba? Length, width, height, space. Di ba? Kung titingnan natin, 3 din. So, in the last day, pag binasa natin yung Revelation, ang sabi sa Revelation, wala nang araw, wala nang buwan, wala nang night, wala nang day. Anong ibig sabihin? Eternity na. Start na ng eternity. Ang eternity, walang time. Hindi nag-stood still ang time sa Revelation. It stopped. It is the end of time. So, in the last day, sabi niya, in the beginning of eternity, I will raise you up. Bubuhayin ko kayong muli. Ganap na yon. Kasi lahat tayo mamamatay. Pero ilalagay tayo sa, sa Eden. Bago tayo ilipat doon. Kasi magkakaroon pa ng war, di ba? Armageddon. So, para na i-introduce na sa atin little by little yung mga dapat nating maintindihan at i-look forward to being Christians. 41. At this the Jews there, so yung mga Hudyo yun, there began to grumble. Nagre-reklamo na about him because he said, I am the bread that came down from heaven. Anong reason nila? Physical na reason pa rin. They said, is this not Jesus? Yung anak ni Joseph? Di ba? Anak ni Joseph. Kilala natin yung nanay niya, si Mama Mary. How can he now say, I came down from heaven? Argument. Sinilang ka nga, pero sino ang nagpasya na isilang ka? Yung Diyos. So yung command came from heaven. So everyone can claim, I came from heaven. Logic, di ba? If you are born, I know your mother and your father.
Hindi pwedeng sabihin na hindi ka rin galing sa langit sapagkat yung nag-decree ng pagsilang mo ay ang Panginoong Diyos. So, ang sabi niya, stop grumbling among yourselves, Jesus answered. No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. So, inulit niya na naman. Parang ganito yan. Hindi niyo ako maiintindihan sapagkat isa kayo sa mga hindi pinalalapit sa akin ng Panginoon. Ang tanging makakaintindi lang ay yung mga pinalalapit ng Diyos, ng Father God sa akin. And those people, hindi ko hahayaan na hindi makarating sa langit. Sabi niya. Dito sa 44. Pangako and an explanation. Diba? Nangangako na siya, nag-e-explain pa. Pero hindi nila maintindihan. Kayo ba naintindihan nyo? Naintindihan natin, di ba? Nakaka-amaze, di ba? Kasi naintindihan natin. One of the things na dapat nating ipagpasalamat is that we can understand spiritual things. We don't argue inside ourselves na, hindi totoo yan, binabola lang kayo niyang Rodel na yan. Hindi ka gumagano. Kasi naiintindihan mo kaagad, gets natin. Di ba? Awesome. Kaya kapag praise and worship, tandaan nyo, salamat na iintindihan ko to Lord. Lalo tayong magiging masigasig sa praise and worship. Lalo tayong, sa praise and worship kasi dapat nawawala tayo sa ating sarili. Hindi nagpapakawala. Ibig sabihin, nakakalimutan natin yung problema, and ang focus lang natin is to give glory to God by our singing, by our clapping, by our standing up, by not talking to your seatmates, but not thinking of yung kung ano iluluto nyo mamaya. Maglalaba pa ako. Diba? May computer pa akong kakalikutin. Kakalimutan natin yun. All our focus is to give glory to God. Kung gusto nyo matuto kung paano magpuri at magpasalamat, basahin nyo yung ginawa ni David. King David instituted yung praise and worship. Siya nag-invento nito. Wala namang lyres, wala namang cymbals, wala namang melody yung praise and worship dati. Nung naging hari siya, sabi niya, Asaph, yun yung pangalan ng Levites na magaling sa music. O, lapatan mo ng melody itong aking mga sounds. O, aawitin natin to. Kaya ang tawag natin sa sounds ay mga awit. Ang awit dati parang tula. Diba? Tula lang siya. Pero ang sabi ni David, hindi, lapatan nyo ng melody. Sabayan nyo ng lyres, cymbals, tambol, trumpeta, at magsiawit tayo sa Panginoon. So yung praise and worship songs natin, created ni King David. Ano pa? No one has seen the Father except the one who is sent from God. Paulit-ulit si Jesus Christ, no? Napapansin nyo ba? Di ba ako, paulit-ulit din ako. Basta tayo ng Bible. Kukulitin ko kayo hanggat maisiksik ko sa ating mga puso't isipan na magbasa tayo ng Bible. May tinanong ako nung minsan, makain ka ba araw-araw? Opo. Nagbabasa ka ba ng Bible araw-araw? Tut, tut. Naglalag. Di ba? Nagbabuffer. Tut, tut. Kasi hindi niya na gusto yung next na answer. Kung magiging honest ka lang sa sarili mo, hindi mo gusto yung answer. Because the answer is no. Ang next na tanong, bakit? Bakit? Kasi in-explain na kanina ng Panginoong Jesus that the nourishment we need is the bread from heaven. And all we think about is the physical bread na kinakain natin dito. We give more importance in the flesh than the spiritual bread na galing sa heaven. So, it should be a waking up call to know na mas kailangan daw natin yung bread na spiritual bread na galing sa heaven na kumain araw-araw. Pupunitin ba natin yung mga Bible natin? Tapos, unguyain natin? Sasabayan natin ng
Sabaw? Hindi naman yun eh. Ang nais ng Panginoon, basahin natin yung Bible every day. Di ba? Kaya, paulit-ulit din ako kasi sinasabi ko din sa sarili ko yun. I'm not exempted. Pero I tried to read the Bible every day. Kinakailangan nating i-build yung habit. Kaya nga habit ko na every morning magpadala ng verse sa inyo. If I do that, I am compelled to read the Bible. So meron akong na-create sa sarili kong routine every day para magbasa din ako ng Bible. And that starts by sending you the verses. O ano ngayon ang dapat gawin ng LPCF Church? Ang dapat nating gawin ay abangan kung magkakamali ako o sasablay ako ng pagsisend. Pag nabasa nyo na, ito na yung verse. Minsan nga gusto kong maliin eh. Yung sasadyain kong mali yung verse na ipadadala ko sa inyo, hindi consecutive dun sa nakaraan. Titingnan ko kung may sasagot. Pero sabi ko sa Lord, wag na muna, Lord. Ang salbahe ko talaga. Pag ginawa ko yun, hihintayin ko, baka walang sumagot, mapufrustrate lang ako. Yung tama na lang ang ibigay ko. Sabi ko. Kaya, hindi ko ginawa. Pero, bala kong gawin. Di ba? Oo, bala kong gawin. Very truly, I tell you, the one who believes has eternal life. So, laging ini-inject ng Panginoon yung believes because it is faith. Pananampalataya. Ito na, I am the bread of life. Sinisignaturean niya na. Ako nga, ang galing sa langit. Your ancestors ate manna in the wilderness. So, ito na, i-compare niya na yung kanyang sarili, tsaka dun sa physical na bread na pinadala ng Diyos, pinapaulan. Sa mga Israelita, sa desert, pinapaulan. Yun ang nais ng mga Hudyo pa rin. Magpaulan ka nga ng mana, Jesus, para maniwala kami. Kasi when you claim that you are the Son of God, you are also God. You are the Messiah. So yun yung gusto nilang ma-prove. Kaso hindi yun ang sign na gusto ng Panginoon. Ang sign ng Panginoon is to prove to yourself na ikaw ay tunay na mananampalataya. Hindi lang sa physical, kundi lalong-lalo na sa spiritual. Ang sabi niya dito, compare niya na yung siya as bread and yung bread na galing sa heaven. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. Namatay sila. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Hindi siya mamamatay sapagkat yung tinutukoy niyang kamatayan ay yung kamatayang spiritual, yung second death. Lahat tayo physical na mamamatay. Pero hindi tayo lahat spiritual na mabubuhay. Yun yung piniprevent ni Jesus Christ. Yun yung sinasabi niya. Kaya nga sabi niya, I will raise you up in the last day. Ibig sabihin ng raise you up, namatay ka muna bago ka bubuhayin. Halina ba? Hindi yung hindi ka mamamatay. Mamamatay ka muna, then I will raise you up. Hindi yun yung tinutukoy niya na hindi ka na mamamatay. Physical tayong hindi mamamatay. Meron. Kasi yung second coming, magaganap din yun. Pero syempre, itong mga kausap niya, during the time, ini-explain niya na, for the future, para sa atin na, pag binasa natin to, makikita natin na, tinutukoy na ng Panginoon dito yung buhay natin ngayon. Na ibibigay natin sa Kanya, kumbaga, isusuko natin yung mga buhay natin sa Kanya. Pagsuko. Diba? Kinakailangan nating isuko. Hindi pwedeng narinig ko, yun ang katotohanan, ma-attend ako ng church, damay-damay na yun. Hindi. You have to pray to Jesus Christ, to God, na sinasabi mo, personal mong isusuko na, Lord, sa'yo na ang buhay ko, ikaw na ang magpatakbo ng buhay ko, susunod ako. Follow me. Diba? But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Kapag ka narinig ito ng hindi spiritually inclined, sabi na, mamatay tayo. Imposible pinagsasabi nito. Sabi niya, I am the living bread that came down from heaven. Living. Diba? Flesh and blood, living. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh. Ito na yung controversy na nagalit na yung mga disciples mismo.
which I will give for the life of the world. Ulitin ko, this bread is my flesh. Pero kayo naiintindihan nyo, di ba? Kasi ibibigay niya yung kanyang buhay sa cross. Hindi ito yung literal na tatapos ako, sumubo ka. Ito, katawan ng Diyos, sumubo ka. Hindi ito yun. Di ba? Katawan ni Kristo, sumubo ka. Ito ang dugo, inumin mo. Hindi ganun, di ba? Kasi kung forever, patuloy na ibibigay, ito tingnan nyo yung logika, kung patuloy na ibibigay, eventually mauubos. Kalansay now. Paano yung nasa dulo ng pila? Wala ka na eh. Buhok na lang. Diba? Ito, nguyain mo. Hindi. So, hindi ito ang tinutukoy na flesh. Hindi ito physical na flesh. Diba? This is spiritual. So, nakakatawa, pero ito yung pang-intindi ng mga Hudyo at maraming tao, may mga religion na naniniwala dito na during communion, alam niyo ba yon? Yung substantiation and co-substantiation, naniniwala yung mga Lutherans, yung mga Orthodox, and yung mga Catholics, na during communion, ay nagtatransform yung hostia, yung bread, into the real flesh of Jesus Christ. Ba't kinakailangan gawin? Sinasabi niya na nga, na spiritual yung bread. Later on, i-explain natin, pupunta tayo doon sa Last Supper. Para lalo nating mas maintindihan. Bilisan na natin. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give his flesh? Yun na nga yung ini-illustrate ko sa inyo. Diba? Hindi niya nila maintindihan. Nalilito na sila. Very truly, unless you eat the flesh, naku, lalo na. Diniin pa. You eat the flesh of the Son of Man, which is Jesus Christ, and drink His blood, you have no life in you. Walang buhay sa'yo. Ito, sumusobra na yung spin ng utak ng mga nakakarinig sa kanya, hindi na magets. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up the last day. Inulit na naman. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me. Ito, bibigyan ko ng emphasis tong remains in me. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Kanina sinabi ko, is to read the Bible, is to have the spiritual bread every day. If you read the Bible, it is you eating the Word of God. Nino-nourish mo yung spirit mo. Hindi yung physical body. Of course, yung spiritual body mo yung nino-nourish mo. To live. Ibig sabihin, living yung spirit mo, hindi dead. Okay? And drinks my blood. Okay? Drinks my blood is na namatay si Jesus kasi yung life natin is yung blood. Pag wala tayong dugo, tebok tayo. So in them, I will remain. I will remain. Those who remain in me, ibig sabihin, nagpapatuloy tayo sa Panginoon by reading His Word every day. Now, tinanong ko ngayon kayo, you eat every day? Yes. Kanin, ulam, merienda, diba, Lorenz? Oh, may merienda pa tayo? Yes. And then, tinanong ko kayo, do you read the Bible every day? Toot, toot, toot. Naglalag. Diba? Kasi ang answer is no. Hindi ako nagre-read ng Bible every day. So what is that telling you? Are you trying to remain in Him? Remain in me, sabi niya, by eating the blood. Eating the Word of God. Drinking His blood. Remembering that He died for you. Yung drinking the blood is remembering that He died for you. Okay? So, paano ba? And in them, magre-remain siya. Just as the Father, ang sabi niya rito, so in explanation, no? The Father sent me and I live because of Him. Okay? And so, the one who feeds on me, the one who reads the Bible every day, will live because of me. Okay. Bakit ko sinasabi yon? Remember, sino yung sa John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God,
And the Word became flesh. O, di ba? Eat my flesh. Nakita niyo yung connection? Eat my flesh. Kaya niya sinasabi to. It is because He is the Word. In the beginning was the Word. Verbo. Ang lumabas na salita sa bibig ng Diyos. Anong sabi niya nung tinempt siya ng demonyo? Man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Every word. So siya yun. If we feed on that, not only on the physical bread, turn this stone into bread, no. That's not the life na ibigay ko. And I'm not after that. Di ba? What I'm after is yung life na kayang ibigay ng Word, that the Word is God, and became a living flesh. That's why He is offering His body. Yun yung pinagbayad niya sa krus. It is empty kasi He rose again. Kung may nakapako dyan, yun yung sasambahin natin, yung nakikita natin. That's not the Word. Kasi nasa langit na yung katawan ng Panginoon. Nag-transform na. Nauna na siya sa transfiguration. He has the spiritual body. This is earthly body. It will die soon. Pero ang gagawin ng Diyos dito, i-convert ito into spiritual body. A spiritual body can eat. Sino mahilig kumain? Huwag kayo mahiya. Tayong lahat yun. Walang exemption. Mahilig tayong kumain. Imagine that, gagawin tayong, i-convert itong body natin, yung ating mga panlasa, into spiritual body, and we can still enjoy yung adobo. Diba? Kasi inisip natin, hindi na makakain ng adobo, ng sinigang, ng tinola. Pagka namatay na ako, nagkakamali ka. Kasi merong kainan sa langit. Ano yun? Hindi mo makukuha. Aamuyin mo lang? Hindi. Makikipag-ano tayo. Bakit ngayon? I-explain ko rin. Yung sa Last Supper. Punta tayo sa Matthew 4 ba? 26. Nandito sa aking para maintindihan natin. Bakit niya ini-insist na siya ay bread of life? Come on, Matthew. Yan. Eto, sabi niya, Matthew 26. While they were eating, Jesus took the bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Okay? Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you." Okay, ang invitation sa ating lahat. This is my blood, which is poured out for many. I-highlight ko yung word na many. Okay? This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Bakit hindi poured out for all? Bakit nung sinabi na for all have sinned? For all have sinned. Diba? For all have sinned. Ibig sabihin, generally, lahat tayo ay makasalanan. And then this time, ang sabi niya, partake in this blood. Okay? Partake in this wine. This is my blood, which is poured out. Poured out kasi, di ba, sinaksak siya, tumagas yung dugo, patay. Nung siya ay nasa krus. Drink this for the forgiveness of many. Hindi lahat. Kasi, inulit-ulit din yan, di ba? If God the Father does not draw you to me, you will not come to me. One reason kung bakit mo i-praise and worship ang Panginoon, it is because the privilege na isa ka sa pinili niya para makalapit sa kanyang anak. Hindi tayo makakalapit on our own volition. Kung magde-decide tayo, magsisimba ako, pupunta ako sa simbahan, mag-worship ako,
tatanggapin ko si Jesus Christ. Hindi natin kusang gagawin yon. Ang gagawin natin, magtatrabaho tayo, magpapakayaman tayo, gagawin natin yung lahat ng mga kasalanan na favorite natin. Favorite ko ang Marlboro. Favorite ko ang Gilbis Gin. O, favorite kong ubusin yung isang case na beer, hindi ako mag-share. Mambababae ako, magsusugal ako, magsasabong ako. Yun ang nais ng katawan ng tao. Itong flesh na to, doon tayo dinadrive. So, ibig sabihin, hindi natin kayang lumapit sa Diyos, sa anak ng Diyos, kung hindi mismo ang Diyos ang mag-guide sa atin. So, dapat natin lalong purihin ng Diyos. Dapat lali nating sabihin na, punta ako ng Sunday. Kasi nakakahiya doon sa naglapit sa akin, sa aking kaligtasan. Kasi nakakahiya doon sa nagbayad ng kasalanan ko. He is worthy of praise dahil sa kanyang mga ginawa. You cannot do that for your own. Yung paglapit lang sa kanya. Amazing, di ba? Nakikita natin yung how amazing God is. At ito na, nako-correlate natin. Why He is declaring that I am the flesh, eat my flesh and drink my blood, it is because siya yung word na naging flesh. And a flesh to live, merong blood. At yung sinabi niya doon sa Diablo, we should not live by bread alone, but by every word. So parang sinasabi niya, but every yung fiber ng bread na galing sa akin because that is me. I am the living bread from heaven. Diba? Wag natin basahin yung iba. Let's go back dun sa ating verses. Whoever eats my bread, okay. Punta na tayo dito sa 60. Eto na, nag-buffer na talaga yung mga isip ng mga, etong nakakalungkot. Disciples mismo, yung mga tumalikod sa kanya. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Hindi na nila kayang matanggap. Kaya ang tanong, bago dumating dyan sa 8:34, ang sabi niya, whoever wants to be my disciple, whoever desires to follow me. Kasi ang follower is a disciple, is a student. Kaya sunod ng sunod itong mga to is because they want to learn more tungkol kay Jesus Christ. So they are called disciples. Okay? Followers. Pero nung narinig na nila itong eat my flesh and drink my blood, it's too much. Hindi ako naniniwala dito, mali ito. Kilala ko yan, si Jesus, anak ni Joseph, anak ni Mary. Tapos sasabihin niya, galing sa langit. Pero, pinaliliwanagan niya eh. Spiritual to. Itong pagkain na ino-offer ko sa inyo. Kasi sunod kayo ng sunod sa akin, kasi nabubusog kayo every time na may pumupunta ba dito sa church para mabusog lang? Ako nabubusog ako eh. Pagtanghalian natin, di ba? Special. Special sa atin yun. That is fellowship, by the way. Okay? That is fellowship. We don't go after that na pumupunta tayo dito dahil gusto natin yung tanghalian. But we go here to learn more about our Savior. And that's what we're doing right now. 66. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Decided, ayawan na. Ayoko na. So, meron bang pwedeng umayaw sa mga nandito sa atin ngayon? Oh. Silently answer to yourself. Huwag yung katabi nyo. Baka umayaw si AJ. Sabi naman ni AJ, baka umayaw na to si Lindsay. Di ba? Baka pagka wala dito si JC, hindi na matin si Princess. Pero hindi ginagawa ni Princess yun kasi wala si JC, nandito siya, di ba? Di ba? Ibig sabihin, hindi si JC yung JC na JC Salting ang pinupunta niya, kundi si JC na Jesus Christ. Di ba? Na-landing mo pa yon, di ba? Na-landing mo pa yon? Yes, di ba? Kaya nating mag-decide na huwag sundin si Jesus Christ, na huwag maniwala sa Kanya, huwag manampalataya. No one can prevent you that. Pero,
Sabi sa camp natin, dun nung nag-camp kami, ang isa sa mga teaching doon, you go to church so that you can prevent the saints from losing their salvation. You are here para i-prevent yung sister mo. You are here to prevent your brother na lumayo sa Panginoon. Hindi personal gain, but for the sake of others, you go to church. Idagdag natin sa reason bakit tayo umaattend every Sunday. Diba? Dagdag natin sa reason na para hindi mawala yung kanilang kaligtasan, to prevent them from sinning, nandito ako sa church. Na-i-encourage lahat tuloy. To encourage yung mga katabi natin. And at the same time, they encourage you to come. Diba? So, tuloy-tuloy lang tayo. You do not want to leave me too. Sabi niya, you do not want to leave too, do you? Sabi niya sa 12. Ibig sabihin, yung 5,000 nagkandawala lahat. Yung 12 na lang ang kausap niya. Saan sila nagpunta? Nung hindi tayo magpapakain, nawala. Pag dineclare ba natin na walang tanghalian mamaya, uwi na kayo. Hayaan nyo na yung pastor din na yan, magdadaldal siya. Wala namang papakain mamaya yan eh. Diba? Pero true Christians, genuine believers of Christ, hindi yun ang after natin eh. I am more after. Alam nyo, ako ang speaker nyo, pero I'm learning. Don't think na alam ko lahat sa Bible. Don't think na banal lang. Don't think na ako ang pinaka-matured sa lahat. No. Mamaya, meron akong isi-share. So, ang sabi niya dito, ito ang sagot. Ito ang stand ng bawat Kristiyano. Simon Peter answered him. Ito, representative natin, speaker natin, for the humanity, for the genuine Christians. Ito yun. Peter answered Jesus Christ. Sabi niya, hindi pa kayo aalis? Katulad ng iba, tatalikuran ako. Ang sagot ni Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. To whom shall we go? Kanino kami pupunta? Ikaw ang may hawak ng salita ng may buhay. Buhay na walang hanggan. Saan kami pupunta? Diba? Nasabi niya ba yan on his own? Inspired by the Spirit. Guided by the Spirit. So, tingnan po natin itong isi-share ko. I know, saturated na sa bread. Alam na natin, nagko-correlate, no? Ang flesh na sinasabi niya is not the flesh na physical. Diba? Kasi nga, mauubusan yung nasa likuran pag physical nyo. So, literally, hindi niya sinasabi to literally, but metaphorically. Metaphor. In-repair ko ba yung word na metaphor? Pwede natin, extend lang ako ng konti. Kaya pa nating Pero hindi pa tayo tapos, ha? Meron lang ako i-share. Metaphor is a figure of speech. Paraan ng mga phrases na ginagamit ng isang speaker to describe an object or action. Pero hindi yun yung tinutukoy niya. Pero kahawig, isn't literally true. Hindi literal. Okay? But helps explain an idea or make a comparison. So, kino-compare niya yung sarili niya sa bread from heaven, which is yung manna, but I am better than the manna na pinakain sa inyo ni Moses. Kasi kine-claim ng mga Hudyo, si Moses daw nagbigay. Pero ang sabi niya, kinorek niya na kagad kanina, di ba? It's not actually Moses who gave you the bread from heaven. It was my Father. But I am better than that manna because they died. Those who eat manna, they died. But this bread I am offering you. I am offering you this bread from heaven. The bread of life. Kaya nga, isa sa mga tawag natin kay Jesucristo ay the bread of life. So, yun yung reason. Alam na natin yun. Diba? And, kiniklaim niya na Diyos siya because He said that I am. Isa sa mga
several times na binanggit niya ng I am. So it is a metaphor. Hindi to literal. Meron akong nais na i-share sa inyo. So ito lang yung title natin. But, okay, buhayin ko yung title. Notes on September. I know. Isusulat ko na lang pala. Nabanggit ko na maski ako nagtuturo sa inyo, no one is fully matured as a Christian. That's the one truth na nakakalungkot. Okay? No Christian is fully matured. Kasi, ito yung nais natin. Sanctification is, yun yung process ng pagpapamature sa atin. Sanctification. And sanctification is a lifelong journey. Okay? So, para ma-explain ko yung nais kong iparating sa atin. Sanctification is a lifelong process. Ano yung sanctification kung hindi nyo alam? Ito yung pagpapabanal sa mga Kristiyano. Kaya ang tawag ni Paul sa mga letters niya sa mga Corinthians, sa mga tawag dito sa Galatians, to the saints in Corinth, to the saints in Galatia, to the saints of ganon. So saint ang tawag, ibig sabihin, mga righteous people. Because we are in the process of being holy. Pinababanal tayo. Mga mananampalataya, pinababanal. So, hindi tayo fully banal until the time na nandoon na tayo sa langit. Okay? So, walang nakaka perfect nito. Okay? No one can perfectly follow Christ. Pero it's not an excuse not to follow Him. Sinasabi ko lang, walang makakakaya, walang makakabot. Pero ito naman, sabihin niyo kung magdi-disagree kayo, diba? In differing degrees, in differing levels na lang, in differing levels, we are being changed into His. Bakit capital H? Sino yung capital H na Him? His. Lakasan niyo yung sagot. Yun. Okay. Tayo lang naman. Sumagot kayo na maayos. Para may kausap ako. So, iba-iba yung level ng pag-mature natin. Di ba? Iba-ibang level. Some are magaling na mag-explain ng mga Bibles. When they hear the passages, they can explain, they can understand right away. Pero, babalik pa rin ako doon sa nais kong gawin ng lahat. Lalong-lalo na ng mga pasto. Magbasa ng Bible every day. Malapit na, 4 na buwan na lang, makukumpleto na natin. And some of us here will be able to say proudly, nabasa ko na ang Bible from cover to cover. And after that, gagawin na naman natin from January to December na naman. Because, hindi lang one time, action. Kundi it has to be a habit. Hanggang bumalik ang Panginoon or kunin na tayo. Hanggang pagtanda na natin. Okay? Next. How do you mature? How do you mature? We mature by hearing from God, speaking to God,
meditating on God na lang, pero gusto kong sabihin na in His Word, pero hindi magiging consistent. So, what is this? This is the Christian. Hearing from God, ito yung illustration ko para mas madali natin mo. Here. Meditating on God, papunta pa rin sa'yo. You do that, pero we meditate towards sa atin. Yung ano natin is towards us. Okay. Christian. Speaking to God is this way. So makikita natin na pag pinagsama-sama mo yan, it triangulates. Okay, it triangulates. Na galing sa Diyos, papunta sa atin. This is speaking to God. Kaya may mga arrows. Bakit ko pinakikita ito? Kasi mas madali nating maintindihan. Pag tinanong ko kayo, from the camp, review, what is the best way to pray? Kasi speaking to God is prayer. Sino nga? Sinong naka-pick up sa teaching natin sa camp? Kung may nakakaalala. What is the best way? How is the best way? How? To speak to God. How to start effectively yung prayer. May nakakaalala ba? Wala. Lalagyan ko ng premyo, may makakaalala? Wala si Dave dun eh. Kaya pag nilagyan ko ng premyo ng 1,000, may makakaalala? Effective ba? Effective way. How? How do you start speaking to God? The most effective way to speak to God is to start with His Word. Diba? Sinabi ko yun eh. Naka-highlight yun nun eh. Start with His Word. Kasi nga, di ba, ito eh, yung discussion during the time na ang sabi natin, to have His ear. Diba? To have His ear. So, pagka nagpe-pray ka, na meron kang guarantee na naririnig ka ng kausap mo, is yung attention ng Diyos, sure na sure ka na nasa iyo during the time na nagpe-pray ka. So, in order to effectively do that, for your sake, you start by reading the Bible. Start with His Word. Okay? Start with His Word. Sabi dun sa seminar natin, dun sa camp. If you start with His Word, all the cares, all the problems, lahat yun makakalimutan mo na because you are engulfed by His Word. Doon kayo mag-start mag-usap ng Diyos. So, that way, ibig sabihin, God started the conversation. O remember? Naalala niyo na ba? God starts the conversation. Not us. Alam lang natin, na aware lang tayo na nagpe-pray tayo kasi nanghihingi na tayo. Yes? Aware tayo na nagpe-pray na tayo kapag ka nanghihingi tayo, Lord, biging trabaho, Lord, ganyan-ganyan. Pambili ng ganyan. Diba? Pagalingin mo ako. O, provide mo ako. Hindi yun yung complete prayer. The complete prayer is you talk, or God talks, you talk back, you answer. Or you ask, He answers. Pero the most effective way is let Him talk first through the Bible and then start the conversation from there. Ang prayer is a conversation. Nasanay tayo na mag-pray, nahingi lang, supplication lang. Hindi ACTS. Walang adoration, puro supplication. Tapos nakatulog pa. So wala nang thanksgiving. Diba? Yung amen, kinabukasan na. Yung magising ka, Lord, amen. Simulan mo ng gabi, nagising ka ng alas 7 na, Lord, amen. Diba? Oh. Pero if you speak to God ng ganon, what else? Eto ngayon maganda. Maturity reveals our
inadequacy. Inadequacy. Yung ating mga kahinaan, lumalabas. Kasi, matured ka lang to understand na I'm not reading the Bible enough. You are matured enough to admit na kulang pa yung ginagawa kong oras, binibigay kong oras para sa salita ng Diyos. Amen? So that is a sign of maturity if you agree na kulang pa yung oras na ginugugol natin sa pagbabasa ng Bible. Alam niyo yung mga GC natin, tinitingnan ko yung mga reels na sinesend nyo. It defines kung ano yung binibigay nyo ng importansya. Some are good, mostly are bad. Yun ang Don't get me wrong, nanonood ako ng YouTube, nanonood din ako ng reels. Actually, mahilig ako sa bilyar, nanonood ako ng reels ng bilyar. Yung US Open, updated ako. Kung sino nanalo, kung kailan nalaglag yung mga Pilipino. Nung round of 16, naubos lahat. Pinaglaban po yung dalawang Pilipino, sabay silang, di ba, isa agad ang nawala. Sabi, sayang naman. Hindi masama yung mga ganun. Hindi masama na manood tayo ng mga nakakatawang reels. Pero, tingnan din natin yung mga makakapag-uplift ng spirit natin, yung magiging beneficial sa atin. Ito, magiging beneficial sa inyo. Ito napanood ko lang. Hindi ko pinag-aralan, pero I agree with dun sa, para ibang outlook tungkol sa David and Goliath. Pero tapos na tayo. Malapit na ako mag-pray. Bigyan ko lang ng pansin kasi yung maturity, generally, kung ano yung mga ginagawa mo, iniisip mo, pinanonood mo, binabasa mo, it speaks volume kung nasaan yung level ng maturity mo. Kung masyadong mahalaga sa'yo yung mga kung anong bagay lang, and you don't give enough time na pakinggan yung mga reels o vlogs ni MacArthur, may nagbigay ng libro sa akin lately about Rabbi Zacharias, pero medyo controversial yung buhay niya hanggang namatay siya, so medyo pinag-aralan ko pa. Pero ito, tingnan nyo, ano ang relationship ng pagka-Kristiyano natin sa story ni David and Goliath? Ibang way of looking at it. So, isang champion, si David and Goliath, na story ng isang champion. Batang paslit, parang mga 14 anyos lang yata o 17 anyos lang yata si David nung makalaban niya si Goliath, 9-footer. 9-footer. Na giant. Yung kanyang sibat, ubod ng bigat. Yung kanyang shield, may tagadala pa. Ang kanyang armor is like scales daw. It's like scales na mga bakal na napakabigat. So, sa unang tingin pa lang, talo na kagad yung champion natin. Diba? Ilang panahon na ang ginagawa na tinoton o nilalait nitong si Goliath yung Diyos ng mga Israelita, si Jehovah. Wala yan Diyos nyo. Send me a champion. Maglalaban kami. Pag napatay ko siya, tinalo ko siya, alipin kayong lahat. Alipin. Slave. Okay? Slave. Pag tinalo nyo kami, mga Philistines, slave nyo kami. Talo kami. Tuwing hinahamon, anong ginagawa ni King Saul? Nagtatago sa takot. Anong ginagawa ng mga army ng mga Israelites? Nagko-cover, nagtatago, nanginginig sa takot. Si David, isang shepherd, naghahatid lang ng pagkain sa mga sundalo niyang kuya. Maghahatid. Kuya, pagkain niyo. Sino yan? Sino yan? Sino yung... Si David, bata pa lang, gumagawa na ng Proverbs, kumakanta sa Panginoon, nakikipagniig sa Panginoon, sa ilang habang pinapakain yung mga tupa niya. May relasyon na kagad sila ng Panginoon. Matibay na kagad yung pananampalataya niya. Nabuhay sa spirito niya. Sabi niya, sino ba tong na to, suwail na to na nilalapastangan yung pangalan ng aking Diyos? Pumunta siya kay Saul. Send me, lalabanan ko yun.
Tingnan nyo kung gaano kaduwag yung mga Israelita. Pinadala 17 anyos. Sige, labanan mo. Ito ang armor ko, ito espada ko, labanan mo. Ano sabi ni David? Ang bigat, hinubad lahat. Tirador, 5 bato na makikinis. Yun ang baon niya. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, hindi lang yung technology na ngayon ang gamit natin. We have all the technologies. That is represented by the armor and the sword of Saul na pinagagamit kay David. Ang sabi ni David, I'm not using that. Ito ang gamit ko. Baon-baon ko na kagad yung word of God na nasa puso ko. Lalabanan ko to. The least na na weapon, tirador. Tsaka bato. Ilabanan niya. So anong significance nito sa ating mga Kristiyano? Kala natin dati, tayo si David. Tapos, yung tirador, yung kapangyarihan na galing sa banal na spirit. Yun ang laging interpretations. We correlate ourselves to King David. Ang sabi nung napanood ko sa Reels, just to prove to you na nanonood ako ng Reels, ang sabi dito, ang nag-explain dito, babaeng pastor. Sabi niya, in Genesis, ang sabi nung after the fall of man, sabi, her seed, yung seed ni Eva, he will bruise your heel. Yung seed ng ahas, ng serpent. The seed of the serpent will bruise your heel. But her seed, yung seed ni Eva, yung magiging flesh, yung magiging anak ng tao, Son of Man, who is that? Jesus Christ, will bruise his head. Balik tayo kay David and Goliath. Saan tinamaan si Goliath? Not bruise his head, but crush his head. Sorry. He will crush his head. He will bruise your heel. Crush his head. Dito tumama yung bato. Crushed. Patay. Crush the serpent. Alam niyo ba ang sinisignify ni Goliath? His armor is like scales. He represented the serpent. So, he represented sin. David is the forerunner as the Messiah. Kaya ang tingin sa kanya ng Old Testament, the greatest king and savior of Israel. And savior of Israel. Yun yung relationship ng ating pagiging Christian. Sino tayo sa kwento? Hindi tayo si David. Because David is the representation of Jesus Christ sa future. Siya yung Messiah during His time. Ang pagdating ni Jesus Christ, siya yung tunay na Messiah, ika-crush yung head ng sin, ng ahas, na tinirador ni David. He crushed his head. Ganon din ang ginawa ng Panginoon sa krus. He crushed his head. Siya yung Savior natin. Okay? Sino tayo ngayon? Ulit, balik tayo dun sa kwento ni David and Goliath. We are the helpless Israelites. Diba? Ang tawag sa atin, the spiritual Israelites. Tayo yung mga natatakot sa kaaway. Takot tayo kay Goliath. Takot tayo sa nire-represent niya. Sa Diablo. Sa old serpent. Sa ancient serpent. And he was defeated. So, yung Old Testament, mini-mirror yung mangyayari sa New Testament. Yung Old Temple, mini-mirror yung temple sa heaven. Kaya makikita nyo, we are not David in the David and Goliath story. We are the cowards. We are the helpless. Jesus is the Savior represented by David in the David and Goliath story. You will understand that. You will know that. More of the things in the Bible, you will know that I may not know if you just follow me and read the Bible every day. Amen? Amen? Let's pray. Salamat, Panginoon, sa
katuroan nyo ngayong umaga. Pasensya na, Panginoon, sa extra time. But it's worth it, Panginoon. At salamat, Panginoon. And i-inspire mo ang bawat isa, Panginoon, na magbigay ng oras sa pagbabasa ng Bible, Panginoon. And not wasting time on yung petty things na napapanood sa reels. It may be mga reels na nag-i-interest sa Kanya, but I pray, Panginoon, na what interests us is about You, Panginoon. That we may learn more, Panginoon, dito sa Savior na pinadala mo sa amin. The bread of life, Panginoon. That we may have life, and by reading Your Word, Panginoon, we are trying to remain in You. We are putting ourselves, Panginoon, sa loob ng Iyong kapangyarihan lamang, Panginoon, para kami ay makapagpatuloy bilang genuine Christians, Panginoon. Salamat sa iyong lahat ng ginawa, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. And may we follow You. May we deny ourselves and take up our crosses, Panginoon. And no longer a coward dahil alam namin, Panginoon, na nagtagumpay ka na. Salamat nga po, Ama. In Jesus' name, amen and amen.